Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ngayon, ang tanong na natin, mga kabunyog, pwede bang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional? Pagbigyan kaya yung petition na yan ni Sara kasi sunod-sunod na? Sunod-sunod na yung mga petition na yan. Mali daw yung pagsubpina? Mali daw yon, hindi daw pwede yon. Mga kabunyog, alam nyo ang sagot dyan? Sinagot yan ni Retired Associate Justice Ascona. Ang galing ng sagot. Ito yung sagot ni Retired Associate Justice Ascona. Ipakita ko sa inyo. Napakagaling ng sagot niya. Ito mga kabunyog. Sabi ni Justice Ascona, ito actually si Justice Ascona napaka-fair nito. Napaka-fair nito. Hindi ito, sinasabi niya lang talaga yung tama. Sinasabi niya lang yung tama. Halimbawa, sa interview sa kanya, sabi niya, So there has been, this has been questioned before the Supreme Court, the proceedings in the House. Do you think that the Supreme Court should, I don't know if the word is entertain it, rule on this, or should the Supreme Court allow the process just to proceed under the Constitution? I think right now the Supreme Court should lay off. It has not really, kung abuse man hindi grave, hindi pa grabe. So pabayaan na muna because the Supreme Court should as much as possible not intervene in impeachment cases unless there is very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Anyway, hindi naman natin kasi masisisi ang mga tao kung bakit sinusubaybayan na ang impeachment na parang telenovela. Kasi nga, syempre, gusto nilang malaman ano bang nangyayari. Anyway, ang sabi pa ni Adolfo Ascona, Kongreso, may kapangyarihan yang mag-conduct ng hearing. Pangalawa, pwede talaga yang magsubpina. Kaya lang, hindi yan pwedeng mag-conduct ng trial kasi ang trial, pang Senado na yan. Tama naman yun. Kapag nag-conduct ka na ng trial, mali na yan kasi exclusive yan sa Senate. Ang gagawin lang ng Kamara ay hearing. Ibig sabihin, pwede siyang magsubpina. Pero yung mga subpina niya, yung mga related na lang sa complaint. Ibig sabihin, yung mga ebidensya na naka-attach sa complaint, isusubpina mo yon. Pero pag wala doon, hindi na pwede. O yan yung sinasabi niya. Which is tama rin naman yun. Ganon din naman yung ginagawa ngayon ng Kamara. Ang tanong ngayon, pwede bang i-TRO ng Korte Suprema ang impeachment? Pwede bang i-TRO? Actually, hindi binigyan ng TRO ng Korte Suprema, pero wala namang nagbabawal sa Korte Suprema na sa susunod na araw baka magbago ng isip, mag-issue ng TRO. Pero ang ganda ng paliwanag ni Retired Associate Justice Ascona. Alam niyo kung anong sabi niya? Basahin natin. Sabi ni Adolfo Ascona, hindi mo dapat makialam ang Korte Suprema sa ngayon. Yun, ang galing Ito sabi niya, I think right now, the Supreme Court should lay off. Yun, yan I think right now, the Supreme Court should lay off. It does not really, kung abuse man, it does not really, kung abuse man, hindi grave. So, pabayaan na muna because the Supreme Court should, as much as possible, not intervene in impeachment cases unless there is a very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Former Supreme Court Justice Adolfo Ascona, April 10, 2026. O yan ang linaw ng sinabi niya. Yan din yung paulit-ulit kong pinapaliwanag. Di ba, mga kabunyog? Yan ang paulit-ulit kong pinapaliwanag. Sabi ni Adolfo Ascona,
assuming pa na may mali ngayon. Ibig sabihin parang may tendency na mag-fishing expedition. Di ba? Yun yung winawarningan niya. Huwag mag-fishing expedition. Oh. Pangalawa, huwag kayong mag-trial kasi dapat sa Senate ang trial. Ngayon, dapat na bang ipatigil ng Korte Suprema kung may nakikita ng parang mali? Hindi. Dapat grave. Kaya nga grave abuse of discretion. Kaya sabi ni Justice Ascona, I think right now the Supreme Court should lay off. It does not really. Kung abuse man, hindi grave. So pabayaan na muna because the Supreme Court should, as much as possible, not intervene in impeachment cases unless there is a very serious violation or when the fabric of the nation is being threatened. Yun. Napakalinaw, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, itong si Adolfo Ascona, napaka-fair nito. Di ba? Napaka-fair nito. Ang mga opinion nito, ang ganda eh. Hindi niya kinakampihan si Sara, hindi niya rin kinakampihan yung complainants ng impeachment. Hindi. Ano to eh, politika. Alam nyo nung nag-take ako ng bar, ito yung aming bar exam, ito yung aming chairman ng bar. Magaling yan. Political law expert yan. Constitutional law expert. Si Adolfo Ascona. Kaya tingnan nyo naman ang opinion niya. Oh. Ang galing-galing, di ba? Yan din yung sinasabi ko eh. Porke ba may mali? Assuming pang may mali ang Kamara ngayon, ang Justice Committee. Assuming pang may mali, dapat na bang ipatigil ng Korte Suprema? Hindi. Kasi hindi naman pwedeng dahil lang may mali ipatigil. Kailangan grave abuse of discretion. Lalo pa, ang power to initiate cases of impeachment nasa Kamara. Exclusive power nga. Bakit mo papakialaman? Di ba? Ay kaya lang matindi talaga itong kampo ni Sara Duterte. Akala ko ba bloodbath? Akala ba natin haharapin niya daw ang lahat ng issue sa kanya? Ay bakit itong mga nangyayari ngayon hindi pagharap, pagharang? Ang ginagawa ng kampo ni Sara hindi pagharap. Oh. 'Di ba? Pagharang. Oh. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ito nakita na natin yung issue ng sumpina. Binasa ko na sa inyo yung step by step na niyan. Ano ba talaga ang nakalagay sa konstitusyon? Pwede bang mag-issue ng subpoena ang Kamara? Pwede bang mag-hearing ang Kamara? Nakalagay doon. Ang exclusive power to initiate cases of impeachment, House of Representatives. Ang House of Representatives at ang Congress ay pwedeng gumawa ng rules ng impeachment. At sa rules ng impeachment na ginawa nila, nakalagay doon. Pwedeng mag-subpoena, gamitin ang compulsory processes. Di ba? Yun ang linaw, mga kabunyog. Kaya ako, lagi ko tong pinapaliwanag. Ngayon, ang ginagawa ng kampo ni Sara, sabi, grabe, grave abuse of discretion na daw. Anong grave abuse of discretion? Nakakapagod na nga itong ginagawa ng Kongreso kasi dapat hindi ganito eh. Nung una kasi, ang ginawa ng Kongreso para mabilis, ang ginawa ng Kamara, hindi na nag-conduct ng mga hearings kasi nga, mayroon naman ng more than 1/3 na kongresista ang sumusuporta. Diretso na nating dalhin sa Senado. Ganun ang ginawa nung una, nung last year. Kaya lang, di ba? Anong ginawa ni Chis Escudero? Hindi nag-proceed sa trial forthwith. Pangalawa, pinatay ng Korte Suprema. Di ba? Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan, kung titingnan natin, talagang wala na ito sa hulog itong grupo ni Sara. Nung dati, humihiling ng due process. Ngayon, binigyan ng due process, unconstitutional naman daw. Ano ba yan? Yan ang mahirap. Alam nyo mga kabunyog, ang involved dito na constitutional provision? Ang involved dito na constitutional provision ay ito. 1987 Constitution of the Philippines, Article 11, Accountability of Public Officers. Yan yun. Pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyerno. At ano ang nakalagay?
Balikan ko lang yung mga sinabi ko kanina. Section 3, Paragraph 1, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Paano ang rule sa pag-initiate ng cases of impeachment? Nakalagay sa Paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Kaya gumawa ng rules ang House. Ngayon, at saka ang Senate. Nang gumawa ng rules ang House saka ang Senate, yan na ngayon yung sinusunod nila. Ano ang nakalagay sa rules na yon? Sa Section 7 at Section 8 ng impeachment rules, pwedeng magsubpina ang Justice Committee. Pwedeng maglabas ng mga compulsory processes. O bawal ba yon? Hindi. Hindi. Diba? Okay na. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.